Matapos mabunyag ni Julia Montes ang Diamanoy, ang babaeng nakikipaglandi sa kanyang long-time partner na si Coco Martin, muli na naman umusbong ang ilan sa mga nagdaang leading lady ni Coco Martin sa kanyang hit series na ang Probinsyano at ang Batang Quiapo. Kumakailan kasi lumabas ang pangalan ni Yassi Pressman kahit hindi ito pinangalanan ni Julia sa kanyang naging one-on-one interview kay DJ Chacha dahil siya ang misteryosong babae na kalandian ni Mano ni Coco Martin sa set na ang Probinsyano. Sa pagkakataong ito, nagsalita si Ivana Lawi sa isa sa kanyang vlog ang tungkol sa kanyang naging karanasan kasama si Coco Martin sa Batang Quiapo at maging ang pakikitungo nito sa partner ni Tanggol na si Julia Montes. At kung matatandaan, nabalot din ng maraming kontrobersiya ang kanyang pagkawala sa nasabing hit series ng ABS-CBN. Isang bagyo noon ang sumabog sa likod ng mga kamera ng hit na teleserye na minarkahan ang isang dramatikong punto ng pagbabago para sa isa sa pinaka-pinag-uusapang mga miyembro ng cast. Ang nagsimula bilang isang karaniwang pag-alis ng storyline ay nauwi sa mga alingaw-ngaw ng malalalim na personal na pag-aaway at malalakas na komprontasyon. Sa una, ang pag-alis ng aktres ay pinaliwanag bilang isang bagay ng pag-schedule. Ang kanyang karakter na original na sinadya upang manatili sa loob lamang ng 3 buwan ay pinalawig dahil sa pagtanggap ng mga manonood, ngunit sa kalaunan ang kanyang nakaimpake na kalendaryo ay naiulat na naging imposible para sa kanyang manatili. Iyon ang opisyal na kwento, simple, maayos at magiliw. Ngunit habang kumakalat ang mga bulong, pumasok ang mas madidilim na chismis, pag-uusap tungkol sa isang matinding argumento sa set, mga paratang nasigawan ng mga laban at kahit na sinasabing nagbanta siyang aalis sa kalagitnaan ng eksena, maliban kung nagbago ang mga bagay. Isang pasabog na linyar ay kumalat ng malawakan. Kung ganito ang pakikitungo niya at nila sa akin, mas gugustuhin ko pang umalis na di manoy pagkadismaya matapos ang matinding sandali kasama ang production team. Ang niya na tinutukoy di mano ni Ivana ay si Julia Montes na hindi man niya pinangalanan pero lumabas ang mga usap-usapan sa SOCMED at ilan sa mga libo-libong mga komento na ang niya na tinutukoy ni Ivana ay walang iba kundi si Julia Montes mismo. Ang mga opisyal na payag mula sa kanyang talent agency at sa network ay nagpapapanatili ng isang magalang na tono. Walang mga isyu sa saloobin, walang mga away, isang salungatan sa pag-schedule, walang silusan sa pagitan nila ni Julia at isang taos-pusong paalam. Binigyan din nila na ang lahat ay nanatiling sumusuporta at nagpapasalamat sa kanyang dedikasyon. Ngunit ang iba ay ginigiit na may mas personal na pinagdalaruan. Sinasabi ng mga alingaw-ngaw na hindi lang siya nakikipag-juggling sa mga kalendaryo, malikain siyang nakikipag-away. Nagnanais ng higit ng paggalang, umas, malinaw na ang tungkulin at nagmarcha palabas ng isang pulong na nagsasabing, hindi ko ito titiisin. At dito nga sinabi niya na sa lahat ng dadaang mga leading lady ni Coco Martin ay siya ring mararanasan nito na sa kabila ng magandang trabaho sa set ng Batang Quiapo ay siya ring makakaranas din ng kakaiba sa mga taong makikisalamuha niya. Hindi man ito pinangalanan ang nasabing leading lady pero ayon sa mga netizens, ang tinutumbok nito ay walang iba kundi si Maris Racal na siya ngayon ang kasalukuyang leading lady ni Coco Martin sa Batang Quiapo. Sa tono lang na pananalita ni Ivana na tila binabalaan nito si Maris sa kung anong mga maaaring nangyari sa kanya sa oras na gumalaw si Julia para protektahan ang kanyang non-time partner na si Coco Martin. Well, kung tutuusin, may punto nga naman si Ivana sa kanya naging payag dahil may balitang bantay sarado ngayon ni Julia Montes si Coco Martin sa set ng Batang Quiapo at madalas daw itong nakikita ng mga staff ng nasabing serye si Julia sa kahit saan mang lokasyon ng taping at shooting ng nasabing serye.